Colossians 2:6-7, sabi po, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Magpatuloy sa Kanya paglilingkod. Na nangag-uugat at nangagtatalayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Huwag niyong ipagpalit po ang inyong mga pananampalataya sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Ilayo natin ang ating mga sarili sa iba't ibang mga uri ng mga kasalanan. Ilayo natin ang ating mga sarili sa iba't ibang mga gawain na may kinalaman sa sanlibutan. Watch out for the different temptations. Galatians 5:16-18, ang sabi po, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Nadagwat kung kayo'y pinapagtubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Sa bandang ilalim po, ang iba't ibang uri ng mga bagay na dapat pa nating iwasan. Yung mga iba't ibang temptasyon o mga kasalanan na mayroon tayo dito sa sanlibutan. Kaya bilang isang Kristiyano po, napaka-hirap mamuhay dito sa mundong ginagalawan natin. Pero ang kapalit naman po niyan ay yung reward. Bakit ba tayo nandito? Hindi man tayo naglalaro dito. Kaya tayo nandito dahil umaasa tayo na lahat tayo ay makakasama ang ating Panginoon sa takdang panahon. Malapit na yun. Ngunit walang nakakaalam. Kaya napakahirap bilang isang Kristiyano ang manatili hanggang sa huli. Di ba po sinasabi natin lagi yan? Ang manatili hanggang sa huli ay maliligtas. Eh kung pinabayaan mong dumausdos ang iyong sarili, palayo sa Panginoon, hanggang saan ka? Pansinin niyo po ito. Ito po ay nauukol para sa lahat. Sa Matthew 7:13-15, sabi po, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Kung ikukumpara po ang bilang natin dito sa ilang mga kongregasyon, wala pa yata po tayong 150 o 100 pa. Napaka-kaunti po natin. Pero kinagpapasalamat, bakit po? Dito po lang sa ating kinaaaniban, nakita yung talagang tunay na turo na minsan ay naobserbahan ko na po sa ibang mga kongregasyon na taliwas at may halong turo ng ibang mga preachers. Dito, we stick on what the Bible tells na dapat natin. Lahat ng ginagawa, lahat ng tinuturo natin dito ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat makipot, tuloy po natin, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangasusumpong doon. Alam niyo kung tayo po dito ay mayroong musical instrument,
Sigurado po to, hanggang dun tayo sa gate. Marami tayong attendees. Kapag dito po ay mayroong mga natatanging mga mang-aawit na magaganda ang boses, sigurado po ito, punong-puno po tayo dito. Kapag po ang preachers ninyo ay maraming ipinangako sa inyo, mga bagay-bagay, sigurado po puno tayo lagi dito. Pero kung mapapansin niyo po, bakit hindi ganun karami tayo dito? Bakit kasi? Kasi yung Church of Christ New Testament, very conservative kasi. We are conservative because we are following the doctrines in the Bible itself. Walang halong turo ng tao na dinadagdagan ng turo ng mga tao. Mga ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may dabing lupa, datapot sa loob ay mga lobo manghila. Mga kapatid, lagi po ito, napakagandang chapter and verses po ito, na dapat maging gabay natin sa ating pamumuhay. Ang tanong ko po, are there signs of drifting in your life? Meron na po ba kayong mga nakikitang mga sign na kayo ay unti-unting lumalayo sa ating Panginoon? Is your desire to study God's words and prayer diminish o nababawasan na po ba? Is your desire to be with children of God no longer active in your life? Are you all thrilled with the things in the world? The longer we ignore drifting, the farther we are getting from our foundation to our God. Iiwan ko po ang isang kataga na kung saan ay maging gabay ng bawat isa sa atin upang sa gayon po ay huwag nating hayaan ang ating mga pananampalataya na unti-unti mawala o mabawasan. Bagkus tayo po ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Walang hinihingi ang ating Panginoong anuman po, kundi yung ating makamit at ibigay sa atin yung buhay na walang hanggan. At ito'y makakamit lang ng bawat isa sa atin po kapag tayo ay patuloy at patuloy na sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos at kung tayo'y mananatili hanggang sa huli. Para sa akin pong pangwakas, drifting happened unconsciously. We must sail to increase our faith. We are drifting away, then we are ignoring the salvation promised by Christ. Sana po ay mag-iwan ko sa inyo at nawa ay makatulong po ako upang tayo ay sama-sama nasasagwan papunta sa ating Panginoon. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na magandang sermon ni Brother Nelson sa umaga. At dumako po tayo sa pinakasentro ng ating panambahan. Tayo po dumako sa puputol-putol ng tinapay pag inusasan. Bago tayo dumako ron, ayaw po natin ang nasa 2:19